Ang bilis ng isang taon mga ka-riders. Kumustahin natin yung ating Aerox. After na paggamit ng 1 year, alamin natin yung kanyang itsura sa ngayon at saka yung performance. Kaya, huwag po kayong alis. Nga pala mga ka-riders, nakuha po natin itong si Mio Aerox 155 version 2 standard last July 8, 2023. So eksakto po ngayon, isang taon na siya. Sa ngayon, ito po ang ginagamit natin sa trabaho. Yung ating RFI, kaya hintayin lang natin ma-renew yung rehistro, then gagamitin na rin natin to. Okay, 4 years na po yung ating RFI last June 10, 2024. Okay, linawin ko lang mga ka-riders ha, buo pa po yan. Yan may mga issue pero nagagamit pa rin ho natin. Talagang alaga lang po ang kailangan para tumagal. Okay, balik tayo kay Aerox 155. Unahin po natin yung kanyang look. Siyempre, after 1 year na paggamit, ang pinili po natin yung glossy black. Kasi maganda ho ang glossy black mabilis linisin. At the same time, parang lagi siyang bago kapag napupunasan, lalo na ng BS1. Yun lang, wala pang isang linggo nating nagagamit itong Aerox, bagong-bago na ibagsak natin. At marami ho itong gasgas, hindi lang ho halata kasi bumili ho tayo nito, itong sticker. Tinakpan natin yung mahabang gasgas kasi alam nyo naman, magpapintura, mahal, magastos. Then ayan, hindi na masyadong halata. Kita nyo naman may mga scratch siya, buti minor lang. Hanggang dito sa kanyang decals. Dito sa likod, may mga gasgas po yan Pero buti hindi na naulit. So yun, isasuggest ko po mga riders dun sa kanyang side stand. Dun tayo nagka-problema Dito po mismo bubagsak itong si Aerox. Mapapansin nyo, di ba, pababa yung ating garahe dito. Then ganyan natin siya pinark. Dapat ho kapag ipapark natin, center stand pagka ganyan pababa po yung ating sahig. So dito ho, nalimutan natin, side stand ang ginamit natin. So ang nangyari, isa pa, hindi masyadong napa-forward medyo patuwid nung hindi natin naisagad. Kaya nung pinark natin, dumiretso siya dyan. Ayan. Wala, sakit. Masakit pa sa break up. Okay, siyempre hindi maiwasan. Kaya masasuggest ko lang, lagi natin i-check yung ating side stand. Isagad natin laging ganyan. At isa pa, siguro ito, lagyan natin ng parang sapin. May nabibiling mga cup dito sa Lazada, di ba? Isapin natin dyan para lumapad siya. Pero syempre, the best talaga, center stand lang gamitin natin pag tayo po ay magpapark. At kung talagang maingat po kayo sa motorsiklo, sigurado mas magiging fresh ang kanyang itsura kahit 1 year na. Lagi ho tayong gumamit ng motorcycle cover. Kasi alam nyo naman ang ating panahon, unpredictable. Iinit, uulan. Kaya para sigurado, lalo't iiwanan natin ng matagal, lagyan lagi natin ng motorcycle cover. At hindi lang yon, nakikita nyo yan, pag ganyang may mga pusa po lalo sa inyong bahay, sigurado pagbalik nyo, may mga kalmot na yung ating seat cover. Kaya ito, nilagyan natin, may kalmot na rin po yan sa loob Kaya nakailang palit na tayo. Kaya ang the best solution, ayan, ikulong lahat. Marami na naman tayong ipapasyal, mga ilang araw. Pero syempre number 1 pa rin yung paglilinis ng motorsiklo regularly. Kapag madumi, linisin na natin kasi yung mga dumi na hindi natin nakikita, akala natin okay lang, medyo nanunuot po yan sa loob baka pumasok sa ating makina. Mas malaking gastos kapag napabayaan natin, di ba?
Okay, sunod po natin yung kanyang mga gulong. Okay, dito po, personal analysis ko lang. Siguro mga 70% na lang ang buhay nitong ating gulong. Kasi regular po tayong tumatakbo ng mga less than 100 kilometers a day, 4 times a week. Gamit po kasi natin itong service sa trabaho. Pero goods pa rin naman po siya. Kaya lang, pag napapadaan tayo sa mabuhangin, di maiwasan, medyo dumudulas siya. Pero nung inoobserbahan ko yung kanyang gulong, ayan, ito ho yung marker niya. Kapag ito ay numipis na, itong ukit na yan, sigurado papalitin na. Pero yung 70% na lifespan niya, siguro pagdating ng 50%, siguro mga ilang buwan pa. Tingin ko mga 5 months, papalitin na to. And then dito po sa likod, ganun din. Almost the same lang din sila ng bawas. Ayan, okay pa rin naman po. Basta ingat lang tayo sa mabubuhangin, hindi po maiwasang dumulas. Pero overall, goods pa rin po yan. By the way, IRC po itong tire na to ha. Yan po yung stock. And then maswerte po tayo sa loob ng isang taon. Isang beses pa lang po tayo napablatan. Dito po sa rear, nabutasan tayo minsan dyan. Malaking pako po. Speaking of stock, para sa akin mga riders, the best pa rin talaga. Stay stock tayo. Para sa ikahahaba ng buhay ng ating motorsiklo. Kasi alam nyo po, ang nagiging problema nating mga riders, kapag hindi na tayo na-satisfied sa performance ng ating motorsiklo, dyan na mag-uumpisa na lumaki yung ating gastos. Lalo na sa CVT, di ba? Nakakatukso ngayon sa Lazada at Shopee, ang daming ino-offer na panggilid, iba't ibang brand, at sa pa, mga mura ang presyo. Kaya lang, mag-iingat po tayo. Sa personal ko pong experience, talaga napasubo tayo dito sa ating RFI sa pagpapalit ng gilid. Ano-ano sinubukan natin, pero na-realize ko, wala namang nabago sa performance. Siguro kung magpapa-upgrade po tayo, dumiretso na tayo dun sa talagang marunong mag-upgrade para maiwasan natin yung malaking gastos. Para sila na rin na magtotono, kasi yun po pinaka-importante yung pagtutono sa gilid. Kahit mapalitan nyo po ang lahat ng kanyang pyesa sa gilid, wala rin pagbabago kadalasan sa kanyang performance. Kaya may sasuggest ko po, kung tayo talaga ay naghahanap na magandang performance ng motorsiklo, mag-research muna tayo bago tayo bumili. Huwag ho natin ipilit dun sa mga kukuha tayo ng murang motorsiklo, tapos pupwersahin natin maging malakas, maging mabilis yung ating motorsiklo. So doon pa lang po sa unang step, research muna tayo ng motorsiklo, lalo na kung sa performance, check nyo po yung kanilang maximum power saka maximum torque. At syempre, kung performance din lang po, mas maganda 4-valve po ang kunin natin. Napakahalaga po ng maintenance pagdating sa paggamit ng motorsiklo. Kung nasa change oil po ang buhay ng ating mga motorsiklo. Kagaya po dito sa ating Aerox, hindi na tayo nagpalit ng oil. Kung ano po yung nirecommend ng oil nung store na binilhan natin, yun po ang ginagamit natin. Ayan, yung nasa screen po. Yan po ang ating ginagamit. Dito po sa ating Aerox, every 1,500 kilometers nag-change oil tayo. And then yung pong gear oil niya, alternate. Or minsan, okay naman to kahit hindi agad magpalit. Hindi naman siya maselan. Kaya tayo, siguro after na 2 change oil, saka tayo nagpapalit ng gear oil. At isa pa yung pong CVT cleaning, napakahalaga rin po nun. Na-observe ko lang po dito sa ating Aerox. Nung una talagang ang lakas ng kanyang dragging. Kaya lang hindi ko na pinansin. Kasi sigurado pag pinansin natin, gagalawin natin yung kanyang bell. Papagroove natin. Kaya lang sa experience ko po, hindi ko naging maganda ang experience ko sa pagpapagroove. Siguro mali lang yung napagdalhan ko. Pero para mas maganda po, linis lang. Kasi na-obserbahan ko po dito pagkatapos po ng siguro mga 6 months, parang humina na yung kanyang dragging. Yun naman nararamdaman lang natin kapag aarangkada tayo, di ba? Pero pag regular na takbo na, okay na siya, hindi na natin siya mararamdaman. Kaya napaka-importante po sundin natin yung kanyang procedure, lalo na sa pag-change oil at saka sa CVT cleaning. Ito ho, nagpa-CVT cleaning tayo after ng 5,000 kilometers. Nilinis na siya. Then, pangalawa na po siya kasi nasa 10,000 kilometers na po yung ating odometer. Kaya pangalawang CVT cleaning na po dito sa ating Aerox. Then, talaga wala tayong pinalitan po sa kanyang gilid. Kaya sa performance ngayon po, habang tumatagal, mas pumipino po ang takbo nitong ating Aerox. And then sa preno, wala tayong naging problema. Bukod po dun sa brake pad dito sa front, mga after 9 months, nagpalit na tayo ng brake pad. Pagkapalit ng brake pad, okay na ulit. Basta siguraduhin po natin, genuine parts po ang ating bibilhin. And then yun lang, okay naman sa kanyang brake lever. Ito, nilagyan lang natin ng rubber protection para hindi masakit sa kamay. Minsan kasi pag tayo medyo babad sa biyahe, medyo nararamdaman natin yung tigas niya, pero alloy po yan. At ito, mapapansin yung isa, baliko itong isa, hindi naman halata, di ba? Ito yung cause nung bumagsak siya, kaya
Kaya di na natin pinalitan, buti hindi naputol kasi pag naputol yan sigurado gastos na naman. Then ayun, sa kanyang handle grip, dito po naglagay rin tayo ng rubber para hindi masyadong matigas. Although hindi naman matigas yung kanyang stock na handle grip, nilagyan pa rin natin pero para mas makapal kahit hindi tayo mag gloves, okay lang. Kung may pinalitan po tayo, yung mga minor parts lang niya, kagaya po nito dito sa kanyang maliit na visor, nilagay po natin ito. Naghanap tayo ng medyo malaki. Marami tayong nabibili sa Lazada, kaya lang ito pinaka nagustuhan ko ho. Kasi ito ho, hindi lang basta sa forma, magagamit natin na space itong likuran niya kasi mahaba siya, di ba? Yan, nakakapagsuot tayo diyan ng ilang ating gamit, motorcycle gloves, anumang face towel, basahan na ilalagay natin diyan. At the same time, protection po dito sa ating instrument panel. Protection yan sa araw. Pag masyadong malakas ang liwanag, hindi natin nakikita yung ating screen, di ba? Nagaano siya, re-reflect. And then nagpalit din po tayo ng side mirror. Ito namang side mirror na to, ayan, nasa screen po sa natin siya in order. Okay naman siya. Ang problema ko lang ho dito, ginawan pa natin ng paraan, kinonvert natin para umangat siya. Ito ho, mapapansin nyo, bumili pa tayo ng additional na bolt. And then meron siyang mga fly ball, pinagsapin natin para tumaas siya. Kasi dito ho yan nakalagay eh. Ayan, dito sa hiwa na to. Nakapasok yan, kaya tumatama sa kamay natin at hindi na tayo makapag-drive ng maayos kasi sumasabit yung kamay natin sa side mirror. Kaya ito, para lalagyan natin. And then naglagay tayo ng blind spot mirror kasi medyo maliit nga po siya para mas wider yung view natin sa rear. Ayan, malaking tulong po. And then ito, napaka-importante, yung cellphone holder. Naglagay pa po tayo ng maliit na bracket dito para meron siyang pagkakapitan. Ayan, very stable po yan. Mura lang. Pero siyempre, mas matibay yung mahal. Kung tayo po ay naghahanap ng matibay, sa presyo po natin titignan. Yun lang ang nagiging problema po natin, diba, dito sa ating cellphone holder pag lalo't mumurahin. Ano ho yan? Maingay, diba? Tayo may ginawa tayong paraan. Ito, nakita ko kasi, dito umuugay, dito sa pinaka pihitan. Kaya to, inikutan natin ng sinulid sa loob. Ayan, wala na talaga siyang ingay. Tumahimik na rin siya sa wakas. Then, naglagay po tayo dito ng utility hook kasi siyempre, gamit na gamit po yan. Lalo galing tayo sa palengke, ang hirap na walang masabitan. Kaya dito, okay na. Kaya lang, napansin ko lang, siguro, ang maganda yung kunin yung sarado siya. Wag yung ganito. Para halimbawang malubak tayo o mapalimutan natin, hindi siya malalaglag. Naka-lock talaga siya. Bumili rin po tayo ng USB charging port. Ayan, 3-in-1 na. Kasi alam niyo naman, 'di ba, 12 volts ito. I-convert pa kaya to. Bumili na rin tayo ng pang-charge natin. Yan, gamit na gamit ko rin po yan, lalo't nagbablog tayo. Then nga pala sa experience natin, dito tayo nagkaka-issue sa kanyang ignition. Mapapansin nyo, siguro after mga 6 months ko na paggamit, medyo napapansin ko, gumaganit siya, ang hirap ipasok ng susi. Ngayon pinagtanong natin kung anong magandang solusyon doon. Kala ko sira na yung ating ignition. Yung pala, meron lang siyang dumi, parang tinatawag na umido. Yung siguro libag sa katagalan. Ang solusyon ito, ginawa ko, sinawsaw ko sa oil itong ating susi. Saka natin uti-uting pinasok. Kaya okay na siya, hindi na siya mahirap pihitin. Kaya yan, mabilis na siya i-on. Then ang nagustuhan ko sa kanyang mga button, walang problema, walang pagbabago po, hindi siya gumaganit o tumitigas. Kaya isang click lang natin, bukas na, yun lang sumasangga dito eh. Ayan, ayan. Sa mga hindi po nakakalam, 5.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Okay, nandito na rin lang tayo sa gas. Pag-usapin po natin yung kanyang fuel consumption. Ayon po sa manufacturer's claim, nakita natin sa Google, nasa mahigit 42 kilometers per 1 liter. Pero syempre nababago na po sa actual ride. Kadalasan nasa lang po siya, 38 to 40 kilometers per 1 liter. Pero syempre depende po siguro sa takbo natin kasi minsan ako talaga humahapit ng takbo, bawal naghahabol sa oras. Then yung bigat naman, wala naman akong angkas, lagi ako lang. At tayo po ay 75 kilos. Then yung kalsadang dinadaanan natin, bihira naman akong mapadaan sa mga rough road, kadalasan highway tayo eh. Kaya reasonable na po yung 40 kilometers per 1 liter para sa isang 155cc na motorsiklo na naka 4 valve. Pero tayong mga riders, kadalasan naman hindi tayo concerned sa fuel consumption. Talagang dun tayo concerned sa presyo ng gasolina. Kapag mataas ang presyo niyan, kahit anong tipid ng motor natin, pag mahal ang gasolina, ramdam pa rin natin, di ba?
And then ganun din po sa manufacturer's claim, ang top speed nasa 120 kilometers per hour. Pero tayo po, tinesting natin to ilang beses na. Hanggang 110 lang po talaga. Ewan ko lang kung meron pa, pero sagad na po yun eh. Siguro salubong lang tayo sa hangin. Kaya medyo hindi natin ma-reach yung 120. Pero para sa akin, yung tumakbo ka ng 100 hanggang 110 na pagmamadali, ay sapat na po yun. Huwag na natin piliting i-reach yung 120 at delikado na po. Then nga pala, nagdagdag tayo ng pampapogi dito sa harapan, yung winglet. Ito, mura lang din po ito sa Lazada. Meron lang siyang 2 bolt sa ilalim. Kaya lang napansin ko, siguro hihigpitan ko, medyo lumuluwag to eh. Isa pa, ma-advise ko rin po, wag na tayo magpalit ng tambucho. Kung bibili tayo, siguraduhin natin na satisfied tayo sa tambucho. Tignan natin kung okay ba yung kanyang tunog, yung size, para pag ginagamit na natin, okay na siya. Satisfied na tayo, wag na tayong palit dahil marami hong naging epekto yung pagpapalit natin ng tambucho. At wag rin po natin ipapakalkal yung ating mga muffler. Isa pa, para iwas huli na rin tayo kasi syempre ngayon pag maingay, masyado ng mainit sa mata ng mga enforcer. Okay, sa kanyang rear suspension hindi rin tayo nagpalit, nilagyan lang natin ng cover para protection sa dumi. Kaya marami rin nabibilan ito sa online. Alam nyo, minsan maganda rin yung benefit nung all stock tayo, di ba? Mabilis natin maibebenta si motorsiklo kapag nangyari na nagipit tayo. Kasi ang unang titignan dyan ng buyer, kung hindi ba siya ginalaw. Kung all stock siya, mabilis nyo siya maibebenta talaga. And then, hindi na po tayo naglagay ng top box. Unang-una, mahalang bracket po ng Aerox. At although mura na ang top box ngayon, maraming nabibili na plastic na parang alloy na rin, di ba? Pero mas pinili ko na po yung hindi. Kasi unang-una, sa U-box niya, sa underseat, malaki naman. Kaya sapat na po yan, lalagyan natin ng gamit. And then dito, pag may bag po tayo, dito natin nilalagay. Medyo maganda rin po yung space dito, medyo maluwag. Ayun, parang sa inyo, bilis niya, ano, wala akong kaganit-ganit sa button. Bukas agad. Okay lang naman kahit walang hydraulic damper. Bilis naman niya buksan, di ba? Okay, yan. Ginawa natin, inorganize lang natin mga gamit natin para mabilis pag ipapalinis natin, mabilis siya tanggalin. Hindi kalat-kalat na parang basura, di ba? Okay, dito po, hindi kasya yung malalaking helmet. Yun lang standard size yung mga previous ng Yamaha. Yun sigurado ang sukat dito. Ito nga po pala yung merong Y-Connect, pero kahit minsan hindi ho natin ginamit yan. Tinabi na lang natin at makaka-apekto po talaga sa baterya. Kaya may mga naglalabasan po ngayon na Aerox na wala na siyang Y-Connect. Okay, sa loob ng 1 taon, nakailang odo nga pala tayo. Okay, ayan po, nasa 11,963, magto 12K odometer na po tayo. Wala pa po itong long ride, hindi po tayo nakakapag long ride, kadalasan sa trabaho po talaga eh, dito lang sa Laguna. Ilagyan po natin ng protection itong ating panel. Ayan, mapapansin niyo meron siyang plastic, di ba? Kasi ayan, puro gas-gas na, pag tayo po ay kuhit ng kuhit, lalo't matalas yung ating kamay, ayan, sigurado gagagas, buti merong protection. Okay, buti wala akong problema sa kanyang digital panel. Ito po yung kanyang speedometer sa gitna. Ngayon, nasa gitna yung orasan. Then yung kanyang odometer, RPM po magkabila. And then ayan, fuel indicator. Alam niyo, sa totoo lang, tuwan-tuwa ako pag nagpapa-full tank tayo eh. Kasi pag full tank talaga, ang tagal niya maubos. Minsan, nakaka 50 kilometers na tayo, full tank pa rin siya. Kaya mas maganda talaga lagi full tank, di ba? Kaya lang pag bumawas na, ang bilis naman. Kaya ayun, pakipaliwanag yun lang po bakit ganun. Nahihinayang lang po ako, sana itong kanyang menu dito, ginawa na lang passing light, di ba? Ayan, dito po yan eh. Ayan, magpapalit po tayo ng display. Ayan. Bagay, mga detalye niya, pero bihira ko naman po talaga gamitin yan. Kaya doon pa rin po tayo dapat sa safety features. Pero ang kaganda naman sa kanya, ayan, meron siyang hazard. Okay lang naman kahit wala siyang stop and start system, di ba? Pwede naman tayong patay ng engine dito na lang pag tayo po ay natatraffic. Then check po natin yung kanyang hazard lamp. Yun lang, sana medyo tinaasan yung kanyang position, di ba? Papansin nyo medyo patago siya ng konti, nasa ilalim. Sana dito na nilagay, di ba? Banda rito para kitang-kita. Siguro yung mga susunod na upgrade na Aerox, baka ganun na mangyari.
Okay, check naman natin sa rear. Okay, ito dati nagpaplano po ako na convert na dito na ilagay yung kanyang turning signals para mas maporma, di ba? Pero wag na, magastos. At flexible naman po yung kanyang mga turning signals, okay na. Kahit bulb naman siya, hindi naman siya pundihin eh. Okay lang. Ito po ang kanyang LED, yung kanyang taillight, stoplight. Ayan. Okay naman, wala pang problema. Nga pala sa mga nagtatanong kung okay lang daw ba na meron gantong tintage sa kanyang DRL. As of now, hindi pa tayo nahuli po eh. Pero tingin ko wala naman po kasi may nagtanong tayo minsan. Ang masama lang po na paltan, yung ilaw mismo sa loob na gawing kulay blue. So ito naman, nakapatong lang naman yun eh. So kung may sumita po sa atin, tanggalin na lang natin. At mapapakiusapan naman na wala nang violation. At huwag nyo nang ibabalik. Okay, kanyang standby mode po. Patay pa po ang engine. Naka-on na siya. DRL po ang kanyang display. And then para ma-check po natin yung kanyang headlight, high beam, low beam, i-start natin to. Oh, isa sa nagustuhan ko po sa Aerox, one click pa rin siya. Yan, walang problema. Wala pa pong nagagalaw dito ha, hindi pa po natin ito napapa-tune up. So ayan, sa kanyang tambucho. Hindi ko lang alam kung mataas ba ang minor niya kasi ito, umiikot yung gulong natin eh. Pero hindi ko lang pinapansin na okay naman yung kanyang garbo. Importante sa akin, hindi na mamatay. Minsan no, siguro after ng 6 months natin na paggamit, namatayan ako isang beses lang. Siguro nalamigan o nabasa. Pero katapos nun, hindi na ulit po. Diba napakaswabe naman ang tahimik ng muffler. Hindi naman natin kailangan magpapogi sa maingay na muffler. Kadalasan mas marami pa po nagagalit sa atin kaysa sa natutuwa. Para sa akin, sakto na po yung kanyang maximum power and maximum torque. Kaya hindi na po tayo nagpapa-upgrade. Pag start, eto po kanyang low beam sign. And then pag i-high beam, ayun. Hindi na rin po siya nakakasilaw kasi payuko na po yung kanyang direction, di ba? Hindi na rin po tayo nagpakabit ng mini driving light kasi ang ayoko po talaga sa mga ganyang mini driving light. Okay, gusto ko ng maliwanag, kaya lang ayoko po na may mga wiring. Kasi san-san tayo kumukunik, nakikita ko, tinatalupan, lalagyan ng electrical tape. Pagdating ng oras, medyo lulutong, madumi, tapos papasukin din ng tubig, magiging grounded. Experience ko po talaga lahat yan. Siguro maglalagay po tayo yung battery operated na hindi na i-connect sa mga wiring. Pero sa ngayon po naman, na problema, maliwanag po yung kanyang headlight, kaya hindi natin kailangan. And then nga pala mga riders, dito po sa busina, hindi rin naman natin pinaltan. Nilagay lang tayong interruptor. Ewan ko lang, parang hindi na gumagana sa ngayon eh. Ito, titestingin natin ha. Ito po yung, ayun. Pag pipindutin nyo siya ng matagal, ayan, parang ano siya, putol-putol, di ba? Kaya ito, ang lakas din po niya, hindi na tayo nagpalit. Ayun. Okay, hanggang dito na lamang po mga riders. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa nating video. Lalo na sa mga kukuha po ng Aerox ngayong taon. Masarap sana mag-rides dahil linggo ngayon eh. Kaya lang, pagod na. Tulog na lang tayo. Okay, like, comment, and subscribe po sa ating channel.